Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Siguro tataka kayo bakit may dalawang klase ang inilabas ang Bangko Sentral sa 5 peso natin denomination sa ilalim ng New Generation Currency o yung tinatawag nating NGC series. Meron po kasi tayong round shape na 5 peso at meron din tayong nonagonal shape na 5 pesos. Okay? At noong December kasi 2017, nagbigay po ng press release sa publiko si Senator Nancy Binay tungkol po sa barya natin na 5 peso na round shape. At sinabi nga niya sa kanyang observation na nag-cause ito ng confusion o kalituhan sa publiko, lalo na sa mga ordinaryong mga negosyante at mga pampasaherong sasakyan na malimit itong magamit dahil maliit lang ang kaibahan nito sa 1 peso natin na may tama ni Jose Rizal at Andres Bonifacio naman sa ating 5 peso. Kung paghahambingin natin silang dalawa ay halos kaunti lang yung kanilang diferensya dahil kung naihalo ito sa lagayan natin ng pera ay mukhang mahirapan tayong kilalanin kung sino si 5 peso at si 1 peso kung ito ay nagkahalo-halo na. Kaya naman si Senator Binay ay humingi ng request na ihinto yung pag-produce sa 5 peso natin na round shape. At kung papansinin nyo rin, parehas kasi silang silver color kaya mahirap itong ma-identify kung sino si 1 peso at si 5 peso kung nakalagay na ito sa isang lagayan. Kaya naman ang Bangko Sentral ay naglabas ng nonagonal shape na 5 peso natin para i-address yung issue tungkol po sa 5 peso natin na round shape at yung 1 peso natin na yung nga ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng press release si Senator Binay dahil sa kalituhan ng mga mamamayan pagdating po sa 5 peso natin na round shape at yung nga naglabas sila ng nonagonal shape. At yung unang series na nilabas ng Bangko Sentral ay yung year 2019. At meron din silang nilabas na year at ito yung 2020 at 2021. At sa aking pagkakaalam ay ito pa lang yung pinaka-latest na 5 peso nonagonal na nirelease ang Bangko Sentral, yung year 2021. Pero hindi ko sure kung meron na bang lumabas na year 2022. Siguro ang malaking question ngayon ay bakit may lumabas pa rin na round shape na 5 peso na may taong 2020. Pero itong hawak ko, hindi po ito yung year 2020 dahil wala pa akong nahanap na ganong na 5 peso na may taong 2020. Pero yun nga, bakit merong lumabas kung nag-release na si Central Bank ng kapalit nito na may series na 2019, 2020 at 2021 na nonagonal shape. So hindi ko rin alam yung reason o dahilan bakit may lumabas pa. Pero ang tanging nakakaalam na lang siguro ay mismong mga empleyado o pamunuan ng Bangko Sentral. So in short, dalawang klase ng year 2020 na 5 peso denomination ang umiikot ngayon sa ating sirkulasyon at ang round shape, itong round shape na 5 peso 2020 natin ang hinahunting ngayon ng mga coin fanatic o coin collectors dahil maliit lang ang frequency nito sa record ng Numisa.ph at meron lang itong frequency na 0.5%. Pero dati nasa 3% ito. Medyo nagkaroon ng update sila ngayon at umabot na ito sa 0.5%. Okay? At kung titingnan natin, maliit pa rin ito na frequency kung ikukumpara natin ito sa mga naunang 5 peso natin na round shape. Maganda ito na maisama sa ating coin collection dahil may intriguing question pa rin ito kung bakit may lumabas na 5 peso tayo na year 2020 dahil alam naman natin na pinilitan na ito ng nonagonal shape na series na 2019, 2020 at 2021. Ngayon kung collector's value naman ang pag-uusapan natin sa 5 peso natin na 2020 na round shape ay pa sa akin palagay ay
maaga pa itong masabi kung meron itong collector's value dahil patuloy pa rin naman ng pag-update sa frequency nito sa record ng numisa.ph at hindi pa natin alam kung gaano karami ang nirelease pa ng Bangko Sentral pagdating po sa 5 peso natin na 2020 na round shape. Pero depende na rin yan sa buyer and seller ng coins kung interesado silang bilhin ang ganitong klaseng barya na 5 peso na merong taon na 2020 round shape, okay, ay bahala na silang mag-usap between yung seller at yung buyer. At sa mga nonagonal shape naman natin na 5 peso at sa aking palagay din wala pa itong collector's value na matatawag, although may mga coin vloggers na nagsasabi ding umaabot na daw ito sa halagang 8,000 to 15,000 pesos yung kanilang collector's value. Pero kayo na pong bahalang humusga sa bagay na yan. Basta ang alam ko, ang mga ito ay common coin at circulated pa ang mga ito sa ating mga lugar. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kaalaman at impormasyon tungkol po sa mga baryang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscription button sa baba at i-like na rin ito.